Sa umpisa ng vlog ni Aiko Misters, sinabi ni Jay Costura na hindi maganda magpakasal sa Year of the Fire Horse si Kim palagi yung nagpapapungsoy every Chinese New Year. At saka yun lang ang nakikita ni Jay Costura. Pwedeng magkatotoo, pwede ring hindi. Ang Diyos lang ang nakakaalam sa kapalaran natin sa mundong ito. Yes, tamang-tama po kayo dyan. Ginang Arlene Casis, tanging gabay lamang po ang mga hula na yan. Pwedeng mangyari, pwedeng hindi. Kasi hula nga lang po yan. Alam naman natin na ang tanging nakakaalam lang natin sa ating kapalaran ay ang Diyos na lumikha. Pero syempre, tayo po ang gumagawa ng ating kapalaran. So siguro kaya walang nakikitang kasalan ngayong year of 2026 mga kakimpaw dahil nga po dito sa hindi magandang magpakasal by 2026. So kaya siguro pinagpaliban na muna ni Kim and Paolo Avellino ang tungkol sa kasalan na yan kasi hindi nga po maganda, di ba? Alam mo naman si Kim, di ba? Talagang nagre-rely po yan siya sa pungsoy kasi nga po siya ay may lahing Chinese. Kaya talagang sinusunod niya po yon at wala namang masama sumunod doon, di ba mga kakimpaw? Dahil yun po talaga yung kinagawian ng mga Chinese. So isa po yan sa tinitingnan nating dahilan kung bakit walang kasalang magaganap this 2026 dahil pala hindi magandang magpakasal sa taong ito. So maraming salamat po sa komento, Ginang Arlene Casis. God bless po and mabuhay kayo. So ito na nga pag-usapan na natin mga kakimpaw, ang mga topic po na nakalap natin sa gabing ito. Tunahin na nga nating pag-usapan ang write-ups po ng Abante. Panibago na naman to mga kakimpaw ha. Sabi dito, mas tumindi ang paniniwala ng Kimpaulandia na nasa abroad na holiday or nag-holiday si Kim Chiu at Paolo Avellino. Particular na sa isang winter spot o nag-snow na lugar. Viral ngayon ang ilang larawan ng Kim Pao na ibinahagi ng ilang mga solid gaya ni Alfred Kim Pao, isang fan account na nagbida sa kanyang ex-media. Sa message caption nito na more troubles and memories together, makikita sina Kim at Paolo sa loob ng eroplano na magkatabi. Si Kim ang kumuha ng selfie na lamig sa kanyang itsura dahil sa suot nitong hoodie white jacket na saradong-sarado. At si Paolo naman na nakatingin sa camera ay nakahoodie rin ng dark gray jacket at naka-face mask. Parang ang sumakto sa isa pang post ng Kim Paulandia na nasa abroad nag-holiday ang mag-jowa. Sa ex-post ni Jade, ipinakita nito ang ilang shot ni Kim na nasa isang bansa na napapaligiran ng snow ang lugar. Nakasuot ng green thermal jacket si Kim at sa ilang shots nakatanaw ito sa mga bundok habang nasa isang beranda. Sabi sa caption sa post, "Miss you Kim Chiu" na hindi naman ito sinabing latest shot ang larawan. Marami ang nagsasabing throwback photo ito ni Kim pero sa espekulasyon ng Kim Paulandia hindi raw sa Pinas ang bikay ng kanilang ludi. Hanggang ngayon, nananatiling tahimik pa sa ayuda sina Kim at Paolo pero malaki ang tiwala ng Kim Paulandia na hindi sila pagdadamutan ng Kim Pao na magbabahagi ng naging ganap nila nitong nakarang Pasko at pagkatapos ng 2025. So ito po ay sa panunulat ni Ray Pumaloy. So wala pa pong latest picture si Kim and Paolo Avellino kuha po sa ibang bansa. Tanging mga throwback picture lamang po ang nakikita ninyong nakapost sa mundo ng social media. At once na merong bago, isasabihin ko naman po sa oras na bago yung mga picture na ilalabas natin. Okay? Samantalang congratulations naman kay Kim and Paolo Avellino sa panibagong blessings dahil sila po ay couple of the year. Yes po, at hindi lang yan Congratulations ulit kay Kim Chiu dahil siya po ay outstanding Filipino game changer for 2025 entertainment. Para po yan sa 6 Gawad Balizong JCI Batangas Balizong. Yes po mga kakimpaw. Another blessing naman ito for Chinita Princess. Outstanding Filipino game changers ng 2025. So grabe lang mga kakimpaw, no? Talagang inuulan po sila ng mga blessings and deserve naman po ni Kim and Paolo Avellino yon dahil talagang pinaghihirapan po nila ito sa showbiz industry.
And parang sila lang din naman po ang laman ng mga balita, hindi po ba? Na para bang walang ibang artista mga kakimpaw, kundi si Kim and Paolo Avellino lang. So sana manotice din si Kim and Paolo Avellino sa entry po para sa Metro Manila Film Festival sa darating po na MMFF, 'di ba? Sana magkaroon sila ng entry doon kasi isa din po 'yan sa talaga namang inaantay ng mga Kimpaw fans, 'di ba? For sure marami po talaga ang manonood ng mga Kimpaw Nation pag nangyari po 'yun. All out support sila diyan and syempre ang dami ding magpapa-block screening diyan. 'Di ba? Baka hindi lang po 100 million ang kitain noon pag nagkataon. Kaya sana po makita ito ng mga management ni Kim and Paolo Avellino. Ang balitang Kim Chiu at Paolo Avellino, maraming blessing ang matatanggap ngayong 2026 ay madaling tanggapin ng maraming fans, lalo na't kung pagbabasehan ang mga nangyari sa kanila nitong mga nakaraang taon. Una sa lahat, pareho silang nasa magandang momentum ng kani-kanilang career. Si Kim Chiu ay patuloy na pinapakita ang kanyang versatility, mula sa drama hosting, endorsements, hanggang sa pagiging inspirasyon sa social media. Sa kabila ng mga pagsubok na dinaanan niya noon, makikita na mas buo, mas matatag, at mas kalmado na siya ngayon. Kaya kung blessing ang pag-uusapan, malinaw na isa na rito ang patuloy na tiwala ng industriya at ng masa sa kanya. Si Paolo Avellino naman ay kilala bilang isang aktor na hindi nagmamadali, pero siguradong dekalidad ang bawat proyekto. Sa mga nagdaang taon, mas pinili niyang maging tahimik pero consistent at kitang-kita na nagbunga iyon. Kung 2026 ang pag-uusapan, maraming naniniwala na posibleng mas lalo pa siyang bigyan ng mas mabibigat at mas makabuluhang roles. Pati na rin mga proyekto na mas magpapakita ng lalim ng kanyang talento. Pagdating naman sa Kim Pao, hindi may kakaila na malaking bahagi ng blessing na tinutukoy ng fans ay ang patuloy na suporta at pagmamahal ng kanilang fandom. Kahit walang malinaw na kumpirmasyon sa tunay na estado ng kanilang relasyon, ramdam ng fans ang respeto, chemistry, at natural na koneksyon nila. Minsan, ang blessing ay hindi agad nasusukat sa mga salitang binibitawan, kundi sa katahimikan na puno ng tiwala at malasakit. Dagdag pa rito, kung totoo mang maraming biyayang darating sa 2026, maaring ito ay hindi lang material o career-wise. Posibleng kasama rin dito ang personal growth, mas maayos na kalusugan, mas malinaw na direksyon sa buhay, at mas balanseng pananaw sa trabaho at personal na mundo. Ito ang uri ng blessing na hindi laging nakikita ng publiko, pero ramdam sa kilos at aura ng isang tao. Sa huli, ang mahalagang punto ay ito. Ang mga blessing ay dumarating sa mga taong marunong maghintay, magtrabaho ng tahimik, at manatiling totoo sa sarili. Kung pagbabasehan ang pinakita ni Kim Chiu at Paolo Avellino, parehong professional, grounded at may respeto sa kanilang fans, hindi malabong 2026 ay maging isang masaganang taon para sa kanila sa anumang anyo pa ito dumating. At para sa mga fans, ang pinakamagandang gawin ay patuloy na suportahan sila ng may respeto, walang pressure at walang pilit. Dahil minsan, ang pinakamatinding blessing ay ang kalayaang maging masaya sa sariling oras. Para sa akin, ang balitang Kim Chiu at Paolo Avellino, maraming blessing ang matatanggap na ngayong 2026 ay isang positibo at inspirasyonal na pananaw, lalo na kung titingnan ang direksyon ng kanilang buhay at karera ngayon. Una, hindi ito basta haka-haka lang kung pagbabasehan ng kanilang pinaghirapan. Pareho silang dumaan sa matitinding hamon, sa career man o personal. Kaya kung may paparating na biyaya, masasabi mong pinagtrabahuhan at pinaghintayan iyon. Madalas, ang mga blessing ay dumarating kapag ang isang tao ay mas tahimik, mas malinaw ang layunin, at mas buo ang loob, na siyang nakikita ngayon kina Kim at Paolo. Pangalawa, sa panig ng publiko at fans, ang ganitong balita ay nagbibigay pag-asa at good vibes. Hindi man ito kumpirmadong mangyayari, nagsisilbi itong paalala na may magandang patutunguhan ng sipag, disiplina, at pagiging totoo sa sarili. Kaya natural na maging excited ang fans, lalo na't ramdam nila ang positibong aura ng dalawa nitong mga huling panahon. Pangatlo, mahalagang tandaan na ang blessing ay hindi lang tungkol sa love life o proyekto. Maaring ito ay mas maayos na kalusugan, mas malinaw na direksyon sa career, mas magagandang oportunidad, o mas tahimik at masayang personal na buhay. At kung iyon ang tinutukoy ng balita, masasabi kong napaka-realistic at posible nito para sa kanila. Sa kabuuan, masasabi ko na ang balitang ito ay mas dapat tingnan bilang good intention kaysa sigurado o tiyak na pangyayari. Walang masama sa pag-asa,
basta may kasamang respeto sa pribadong buhay ni Kim Chiu at Paulo Avellino. Sa huli, ang pinakamahalaga ay ang patuloy na suporta ng fans at ang kalayaang hayaan silang mag-enjoy sa mga biyayang dumarating sa tamang panahon. Sa totoo lang, ang ganitong balita ay hindi lang basta pang showbiz na usap-usap, kundi refleksyon ng nakikita ng publiko sa direksyon ng buhay na Kim at Paulo ngayon. Kapag sinabing maraming blessing, hindi agad ito kailangang ikahon sa love life o romantic na aspeto. Mas malawak ito at mas malalim ang ibig sabihin. Kung sisimulan kay Kim Chiu, malinaw na isa siyang halimbawa ng taong hindi sumuko sa kabila ng lahat ng pinagdaanan. Ilang beses siyang nahusgahan, nasubok, at napagdaanan ng mga isyong hindi biro. Pero sa halip na bumigay, mas pinili niya magtrabaho ng mas tahimik at mas determinado. Ngayon, makikita na mas mature ang kanyang pananaw, mas maingat sa mga pinapakita sa publiko, at mas pinahalagahan ang inner peace. Kung may darating mang maraming blessings sa 2026, parang natural na bunga iyon ng kanyang sipag, kababaang loob at tibay ng loob. Kay Paulo Avellino naman, ang blessing ay makikita sa kanyang consistency at integrity bilang artista. Hindi siya yung tipong palaging nasa spotlight, pero kapag may proyekto, siguradong may lalim at kalidad. Sa mga nakaraang taon, mas pinili niyang maging pribado at tahimik, at kadalasan, sa ganitong yugto dumarating ang mas malalaking oportunidad, mga proyektong hindi lang popular, kundi may saysay at pangmatagalang impact. Kaya kapanipaniwala na ang 2026 ay pwedeng maging taon ng career fulfillment at personal stability para sa kanya. Pagdating sa Kim Pao, hindi may kakaila na malaking bahagi ng balitang ito ay galing sa obserbasyon ng fans. Nakikita nila ang natural na chemistry, respeto, at pagiging komportable ng dalawa sa isa't isa. Ngunit ang maganda rito, hindi ito pilit o maingay. Kung may blessing man sa aspetong ito, maaring ito ay mas tahimik na relasyon, maparomantic man o hindi, na puno ng respeto at pag-unawa. At sa panahon ngayon, iyon ang klase ng biyayang bihira, ngunit napakahalaga. Isa ring mahalagang punto, ang maraming blessing ay maaring tumukoy sa emotional at mental growth. Sa industriya kung saan mabilis ang takbo at matindi ang pressure, ang magkaroon ng balance, katahimikan, at malinaw na direksyon ay isang malaking biyaya na. Kung iyon ang matatanggap ni Kim at Paulo sa 2026, masasabi nating higit pa iyon sa anumang award o headline. Sa kabuuan, ang balitang ito ay hindi dapat ituring bilang hulang siguradong mangyayari, kundi bilang positibong pananaw batay sa kanilang pinapakita ngayon. Isa itong paalala na kapag ang isang tao ay patuloy na gumagawa ng tama, nananatiling grounded at marunong maghintay, darating ang mga biyaya, sa tamang oras at tamang paraan. Para sa fans, ang pinakamagandang reaksyon ay suporta na may hangganan, pagmamahal na walang pressure, at tiwalang alam ni Kim Chiu at Paulo Avellino ang mas makabubuti para sa kanilang sarili. Dahil minsan, ang pinakamatinding blessing ay ang katahimikan, respeto, at kalayaang maging totoo sa sarili. May maidadagdag pa sa balitang Kim Chiu at Paulo Avellino, maraming blessing ang matatanggap ngayong 2026 kung titingnan ito sa mas malawak at mas balanseng perspektibo. Una, mahalagang idagdag na ang tunay na blessing ay hindi laging nakikita agad ng publiko. Sa kaso ni Kim at Paulo, posibleng ang pinakamalalaking biyaya ay yaong hindi headline, tulad ng mas malinaw na desisyon sa buhay, mas maayos na support system, at mas matibay na sense of self. Sa isang industriyang puno ng ingay at opinyon, ang manatiling buo at payapa ay isa ng napakalaking biyaya. Pangalawa, dapat ding isaalang-alang na mas may kontrol na sila ngayon sa kanilang mga pinipiling proyekto at direksyon. Ibig sabihin, kung may darating mang blessing sa 2026, maaring ito ay mas selective, pero mas makabuluhan. Mga proyektong hindi lang para sa kasikatan, kundi para sa legacy. At kapag ang isang artista ay nasa ganitong yugto, kadalasan mas tumatagal at mas tumitibay ang tagumpay. Pangatlo, para sa mga fans, ang balitang ito ay nagsisilbing paalala ng tamang uri ng paghihintay. Hindi lahat ng magagandang bagay ay kailangang madaliin o ipilit. Kung may magandang mangyari man kina Kim at Paulo, magkasama man o kanya-kanya, mas magiging totoo at mas masaya ito kung natural ang daloy, walang pressure, at may respeto sa kanilang pribadong buhay. Idadagdag ko rin na ang 2026 ay maaring maging taon ng pagpapalalim ng impluensya nila bilang role models. Sa pamamagitan ng kanilang kilos, trabaho at pananahimik kapag kailangan, na ipapakita nila na hindi kailangan palaging maingay para maging relevant. Isa rin itong blessing,
ang makaimpluwensya ng iba sa tahimik at positibong paraan. Sa huli, ang pinakamahalagang idagdag sa balitang ito ay ang katotohanan. Ang blessing ay hindi lang dumarating, kundi hinahanda. At base sa nakikita ngayon, tila pareho ng handa sina Kim Chiu at Paulo Avellino, anumang anyo pa ng biyayang ipagkaloob sa kanila sa 2026.